Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos mag-isip ng malalim, biglang sumigaw si Chinli sa lahat ng mga bihag, tinig na umalingaw-ngaw na parang kulog sa gitna ng kagubatan. Para hindi tayo mahuli at madakip ng mga Tatar, huwag kayong magsisiksikan, huwag kayong mag-ipon sa iisang sulok. At sa kanyang mungkahi, nagdagdag pa siya ng sigaw na puno ng tapang. Maghiwa-hiwalay tayo, tumakbo kayo sa iba't ibang direksyon, sundan ninyo ang liwanag ng araw, at sa timog kayo magtungo, tumakbo ng mabilis, ng buong lakas, hanggat kaya ng inyong mga paa. Samantala, mariin namang nagtanong si Little Grass kay Chinli, tinig na puno ng pag-aalala at inosenteng pag-ibig. Big Brother Immortal, saan ka pupunta? Babalik ka ba sa mundong nasa langit? Bago pa man siya sumagot, napasinghap si Chinli, tila ba pinipigilan ang bigat ng damdaming bumabalot sa kanyang dibdib, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalangan, at sa wakas ay nagsalita, mabagal, mabigat, habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Ang mundong yon, mukhang hindi ko na mababalikan pa. Nang makita ito ni Little Grass, agad niyang pinahiran ang luha ni Chinli, at ngumiti ng matamis, banayad na parang hangin sa bukirin, mahinahon niyang sinabi, puno ng inosenteng pangarap. Big Brother, huwag kang umiyak, kung hindi ka na makakabalik, bakit hindi ka na lang bumalik kasama ni Little Grass sa nayon ng Heishan? Kapag lumaki pa si Little Grass, pakakasalan ka niya, magiging asawa mo, at bibigyan ka ng mga anak. Nang marinig ang mga salitang yon, biglang humalakhak si Chinli, tawa na parang kidlat na palm unit sa kalangitan, at sa kanyang halakhak ay sinabi niya. Abat baliw ang batang ito, ang liit-liit pa, pero ang laki ng pangarap. Pagkatapos, tumingin siya sa mga bihag na nagsimula ng umalis, papalayo, papatakas, at sa kanyang isipan, malalim ang kanyang naging pagninilay. Mula nang mapunta ko sa mundong ito, at dahil hawak ko ang cheat skill, magiging matagumpay ako rito, hindi ako basta-basta matitinag. At sa huli, puno ng apoy ang kanyang tinig, nag-uumapaw sa determinasyon, parang isang panata sa harap ng kapalaran. Lalabanan ko ang mundong magulo, mundong kung saan parang damulang ang halaga ng buhay ng tao, 7 beses tayong lulusab, papasok at palabas, hanggang sa magtagumpay. Sa sandaling yun, bahagyang lumingon si Chinli sa gilid, at mariing tinanong ang binatilyo. Hauzi, alam mo ba ang daan pabalik sa nayon ng Heishan? Bago pa man siya sumagot, agad na lumuhad si Hauzi sa buhangin, tanda ng lubos na paggalang, mariin niyang inilahad, tinig na puno ng paninindigan. Alam ko ang pangkalahatang direksyon, basta makarating tayo muli sa Dancing Prefecture, kaya ko nang hanapin ang daan pabalik sa nayon. Nang marinig ito, sumilay ang ngiti sa mukha ni Chinli, masaya niyang ipinahayag sa lahat, tinig na nagbigay pag-asa sa mga bihag. Magaling, mga taga-Heishan Village, magtipon kayo, sumunod kayo sa amin. Mula sa likuran, isang matabang lalaki ang unti-unting lumakad papalapit, mabigat ang bawat hakbang, ngunit puno ng tapang. Ang lalaking ito ay si Zhao Erkshong, 16 na taong gulang, isang simpleng mamamayan, mabait, at kilala sa kanyang malakas na pagkain. Lumuhad siya, tanda ng kanyang paggalang, at mariing sinabi. Immortal na Panginoon, ako po si Zhao Erkshong, taga Heishan Village din po ako. Mahinahong sumagot si Chinli, tinig na parang dumadaloy na ilog. Ah, ikaw pala si Erkshong, akma ang pangalan mo, mabuti, sumama ka sa amin. Pagkatapos, ipinakilala niya ang dalawang babae, mariin ang kanyang tinig na puno ng awa. Ito si Xiamyang, dati naming kapitbahay, ngunit napangasawa niya ang taga-Qingshan na nayon, ito naman ang hipag niya, si Xinga. At sa kanyang tinig ay damaloy ang bigat ng trahedya. Pinatay ng mga Tatar ang asawa ni Xiamyang at ang sanggol niyang bagong panganak, silang dalawa na lang ang natira sa pamilya. Dagdag pa ni Erkshong, habang bakas ang lungkot sa kanyang mukha at sa mga mata ng magkapatid. Immortal na Panginoon, maawa po kayo sa kanila, isama niyo sila. Samantala, nang marinig ang mga salitang yun, hindi agad umimik si Chinli, bakas sa kanyang mukha ang awa, habang nakatitig sa dalawang babae. Ngunit bigla siyang natigilan ng lumuhad ang magkapatid sa harap niya, mariin ang kanilang tinig, puno ng pasasalamat at panata. Maraming salamat, Immortal na Panginoon, sa pagliligtas sa amin, ipinaghiganti niyo po ang aming hinanakit,
kaming magkapatid, sa bisa ng kasal, ay handang maglingkod bilang mga alipin mula ngayon. Dito, mariin inilahad ng naratibo ang kanilang pagkakakilanlan. Zhao Ziamiang, 16 na taong gulang, kapitbahay ni Erkshong, na pangasawa sa Qingshan Village, ngunit pinatay ng barbarong Tatar ang kanyang asawa at sanggol. Lin Zinger, 13 taong gulang, taga Qingshan Village, nawala ng mga magulang at kapatid sa kamay ng mga barbaro. Sa puntong yun, makikita si Qin Li na malalim ang iniisip, nakatitig sa dalawang magkapatid, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at awa, habang bulong niya sa sarili. Sinadya niyang dungisan ang kanyang mukha, upang hindi lapastanganin ng mga Tatar, o marahil upang manatiling hindi pansin, habang tahimik na naghihintay ng pagkakataong maghayganti. Bahagya siyang yumuko, ay nalalayan ng dalawa, at mariing sinabi, "Kayo lang ba? Sige, tumayo na kayo, sumunod kayo sa amin." Agad namang nagpasalamat ang magkapatid, sabay-sabay nilang binigkas. "Salamat po, immortal na Panginoon." Sa sandaling yun, ibinaba ni Qin Li si Little Grass at mariing nagtanong, "Kayo na lang ba ang natira mula sa Heishan Village?" Nang marinig ito, hindi napigilan ni Little Grass ang pagluha, nanginginig ang kanyang tinig habang sumasagot. "Ang iba naming kasamang nabihag, sina Guwazi, Sanji, at Chuner Jia, pero pinatay silang lahat ng mga Tatar." Agad namang sumabat si Hauzi, tinig na puno ng malasakit, upang damayan ang bata. "Little Grass, huwag ka nang umiyak, ipinaghiganti na sila ng Kuya Immortal." Dito, mariing ipinahayag ni Qin Li sa kanyang mga kasama. "Aalis na tayo." Naglakad sila patungo sa direksyon ng sirang karaban, mariing nag-utos si Qin Li. "Ikaw, Erkshong, malakas ka, buhatin mo ang bangkay ng kapatid ni Hauzi." Walang pagdadalawang isip na tumango si Erkshong, sagot na puno ng katapatan. "Masusunod po, Immortal Brother." Nang marinig yun, hindi napigilan ni Hauzi ang pagluha, ngunit luha ng kasiyahan, mariin niyang sinabi, "Salamat, salamat, Immortal Brother." At di nagtagal, nang makuha na ni Erkshong ang walang malay na kapatid ni Hauzi, agad niyang sigaw sa mga kasama, "Ayos, tara na, aalis na tayo." Makaraan ng ilang sandali, makikita ang grupo ni Qin Li na binabagtas ang malawak na disyerto, umakyat sila sa mga bundok ng buhangin, dala ang matinding determinasyon. Kinagabihan, makikita ang grupo sa matarik na daanan ng buhangin, hanggang sa di nagtagal, nagpasya si Qin Li na huminto muna, mariin niyang sinabi, "Madilim na, dito muna tayo magpahinga." Pagkatapos, mula sa inventory ng system, inilabas ni Qin Li ang tubig na may first star card, co-branded small purified water, unti-unti itong namuo sa kanilang harapan, dahilan upang matigilan sa gulat ang kanyang mga kasama, kalmado niyang sinabi, "Uminom muna kayo ng tubig." Dahil sa matinding pagkagulat, hindi napigilan ni Erkshong ang magtanong, tinig na puno ng pagtataka. "Ano?" Nagpalitaw siya ng bagay mula sa wala, kapangyarihan ng Diyos, walang hanggan ang mahika ng immortal na Panginoon. Samantala, ngumisi si Qin Li, bakas sa kanyang mukha ang kumpiyansa, bulong niya sa sarili. "Sayang lang, hindi tayo pwedeng magpaapoy, tiis-tiis muna, palambutan na lang sa malamig na tubig ang noodles." Agad niyang itinaas ang kamay, at sinumon ang isang star card, co-branded instant noodles na spicy beef flavor. Binuksan niya ang takip, kinuha ang mga pampalasa, at hinalo ito sa tubig. Makaraan ng ilang sandali, marami siyang kumuha ng bahagi ng noodle at kumain, mariin niyang sinabi sa isip. "Kahit malamig, sa sobrang gutom namin, parang napakasarap na nitong putahe." Ngunit bigla siyang natigilan nang maramdaman ang mga matang nakatitig sa kanya. At doon, makikita ang kanyang mga kasama, naglalaway sa instant noodles, dahil sa bango pa lang ay tila napakasarap na. Bahagyang lumapit sila, walang humpay ang pag-amoy, bakas sa kanilang mukha ang matinding gutom, mariing sinabi ni Hauzi, "Brother Immortal, anong klaseng banal na bagay ito? Ang bango niya, nakakagutom sobra." Nang marinig ito, napasinghap si Qin Li, at mahinahong sumagot, "Ha, instant noodles yan, pero hindi masarap pag malamig lang, gusto niyo bang tikman?"